Sobrang ulan dito sa Infanta at bigla na lang uminit, kaya naman syempre pupunta tayo ng bukid. Dahil kailangan na nating itanim itong padala ni Mama na pananim na tubo. At hindi lamang yan, may padala din siyang pananim na sitaw. Pero bago natin simulan ang pagtatanim ay magta-chat muna tayo kay Bebe. Sabihin natin tayo nasa bukid, kaya wala munang istorbo. Tara at simulan na natin dito sa pananim nating okra. Halos 2 weeks na rin sila at ganito na yung naging resulta. Marami na yung malalaki at meron din namang maliliit. May mga part na halos walang tumubo dahil pinaglaruan ng aso. Nangamatay yung iba dahil pinagbubunot ng mga aso at pinaglaruan nila dito, kaya naman nangamatay. Pero okay lang yun dahil marami naman tong tanim nating okra. Panarili lang naman ito at syempre mamamahingi tayo pag marami yung naging bunga. Tara simulan na nating manumanong araruhin dahil wala tayong pangmakinang pangararo dito sa ating mga okra. Kaya naman ito tinararo ko na mag-isa. Abay sa bilis ko naman mag-araro, daig pa yung di makina. Habang inaararo ko nga pala yan, ay binabawasan ko na yung ibang mga part na tigdadalawa. Dahil pinipili ko lang yung mas mataba at itinitira yung mas mataba sa kanila para hindi sila nag-aagawan sa magiging sustansya. Dahil kung dalawa sila ay baka singpayat ko yung maging kalabasan nila. Lalagyan natin ng pinakambangbang para yung tubig ay dito mag-i-stack pagka umuulan. Dahil ang mga okra ay hindi naman pwedeng babad na babad sa ulan. Abay lalamigin naman yan. Matapos natin mag-araro, ito naman atin namang papatabaan. Ganito nga pala kung magpataba ng okra. Dahil masyado pang bata yung ating mga okra, hindi pa natin isasabog. Titimplahin pa natin ito dito sa isang timbang tubig. Oo nga pala, pagka yung mix up ang gamit natin ay isang lata yung nilalagay natin pataba. Pero pag dahil dito sa timbang pula na ito, maliit lang naman ito, kaya kalahating lata lang yung nilalagay natin. Pagkatapos natin matunaw, ito na isa-isa nating nilagay dito sa mga okra. Tigigisang lata lang din bawat puno ang nilalagay ko sa kanila. Dahil baka hindi nila kanahan pag masyado ng marami yung nilagay nating pataba dahil masyado pa silang bata. Parang ako lang, batang bata. Tapos sila mama, hinahanapan ako ng bata, apo daw. Pagkatapos natin sa okra, ito namang kubo ang ating hinisikaso. Wala na tayong pawid, kaya namang itong tulda muna ang ilalagay natin dito. Pansamantala lang naman ito dahil inuulan na yung loob dahil butas-butas na yung mga pawid. Kung hindi natin ito gagawin, mas magagabok yung mga nasa loob na kahoy nito. Buti na lang at nandito na si Jerry, kaya naman may katulong ako sa paglalagay ng tulda na to. Dahil kung ako lang ay baka hindi ko kayanin at napakahirap naman. Matindi, todo. Say napatabong na pati. Shoutout nga pala kay Tabong. Pasensya na po, hindi tayo nakapunta nung libing ng asawa mo. At shoutout nga pala din dun sa mga magnanakaw dito sa bukid. Ito yung papaya, pwede nang nakawin, Pero balik tayo dun sa pananim nating tubo, yung padala ni Mama. Kaya naman naghamon ako dito sa may malapit sa kubo lang para habang namamahinga tayo ay may mapapangus tayong tubo. At para yung magnanakaw ay pagka napagod ay syempre makakapagpangus din siya dito. At itong asaro lang ginagamit nating pantabas at panggamas at talaga namang napaka-satisfying pag ito yung ginagamit ko. Dahil hindi mo na kailangan yung mukha at tumunga pa, lalo na pagka maliliit pa yung damo. Kailangan mo lang patalasin at para hindi ka mahirapan sa paggagas ng damo. Dahil pag matalas yung asarol mo, kaya nga lang medyo ingat ka. Dahil madalas akong masugatan ng paa dahil pag matalas itong asarol natin ay dumidiretso sa paa. Pagkatapos natin magkamasay ito, atin ang nilagyan ng gahok para yung mga tubo ay atin ang maitanim dito. 4 na puno nga lang itong padala ni Mama at papadamihin na lang natin ito dito sa part na to. Gagawin natin itong sugarcane plantation para pag may mga bisita tayo ay may mapapangkus kayo. Pagkatapos natin itanim itong mga tubo ay nanguha naman tayo ng kalamansi dahil nangangahinog na. Hinatak ko na lang dahil sa liit natin ay hindi natin abot yung mga bunga. O nga pala, itong mga kalamansi na ito hindi natin tanim. At ito ay tanim na may-ari ng lupa. Nakikiani lang tayo at nakikihingi dahil nangangahinog lang naman. Masasayang lang ito pag hindi natin kinuha at hindi na mapapakinabangan. At dito na lang natin nilagay sa bulsa dahil wala tayong lalagyan. Pagkatapos nating manguha ng kalamansi, tiningnan natin yung mga tanim nating papaya. Ito guys, itong papaya nito ay malalaki ang bunga nito talaga. Tapos red na red yung kulay ng loob nito. Kaya lang, dito ko tanim sa tagnong ng init sa kanitong puno nito. Kaya hindi masyadong lumaki yung mga bunga. Bali may tanim naman ako dun na namumulaklak na rin. Possible yun ang lumaki ang bunga. Pero ito ay hintay natin kung lalaki pa yung bunga nito. Pero medyo maliliit Pero yung talagang nito, mother plant nito, malalaki yung bunga. Na red yung kulay ng laman niya pag nahihinog. Tapos itong iba kasing mga naitanim ko dito ay papatayin ko na to gawa ng mga lalaki. Yung naitanim natin ay lalaki pala. Hindi ko lang pinuputol kasi nga magiging pangkanlong ito dito sa ating manukan. Ito pa yung manukan natin guys. Hindi pa tayo nakakapaglagay ng manok ngayon dito dahil nga yung kuryente ay hindi pa naikakabit dahil may mga ibang dahilan kung ba't di pa nakakabit yung kuryente. So abangan nyo guys yung mga susunod namin na vlog dito pag nakapaglagay na kami ng mga manok. Medyo alanganin pa ngayon pero pinag-iisip ako guys kung RTL na o yung fight login na manok na yung ilalagay natin dito. Kaya lang pag RTL lang ilalagay natin dito ay pag RTL na kasi yung lalagay natin dito guys ay iibahin natin yung design ng kulungan. Dahil pag RTL ay mababa yun, hindi ganito. Ito kasi pang brother ito, pang 45 days na manok yung design nito. Almost 100 cc o manok yung kasya dapat dito. Sana masimulan na natin pag nakabit na ng kuryente. Thank you guys sa panonood. What's up? Peace yo.